Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa YouTube channel natin na Logis Sisiw Academy. So ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is fighting style versus cutting. Fighting style versus cutting. So magtataka kayo, ano ang pagkakaiba ng dalawa? Anong pagkakaiba ng dalawa? Bakit kailangan pang pag-usapan? Bakit kailangan pang paghiwalayin? So let me give you a very clear and precise example. May mga manok na nilalaban tayo minsan, na parang sabi natin, ang daming pinalo, lagi siyang nasa pwestong pumalo, but hindi makapatay. Nagantihan patuloy siya pa ang pinatay. So, alam nating lahat na nangyari sa atin yan, sa ating mga mananabong. So, ngayon, that's the very clear example of the contradiction or the difference between the two. Cutting and fighting style. So, ganito. Kadalasan ng mga binibreed natin, pag light fowl to light fowl, they are more on fighting style. Kukunti lang ang mga light fowls. Pag sinabi kong light fowls, white-legged, yellow-legged na mga manok. Whatever the bloodline is, they are considered as light fowls. So, maraming mga light fowls tayo na talagang stylish. Kumbaga, pag bitaw pa lang napakagaling. Pinupuntosan ng kalaban. Pero pag may tari na, parang makikita mo, ba't matagal pumatay? Matagal pumatay. May mga manok na ganyan matagal pumatay. So, it's either hindi lang pointed or talagang nasa bloodline. Kasi ilang beses na rin yan ako na dumaan na rin ako sa ganyan before na parang sabi ko, bakit hindi makapatay ang manok ko? Bagaan ang palo pero ang galing pag bidibitaw. So, it so happens na nag-focus pala ako noon sa fighting style ng manok, hindi sa cutting. So, ano naman ang cutting? Diba? Sabi nga natin sa isang video natin, yung cutting is yung pinakamabilis mag-dispose, pinakamabilis tumapos ng kalaban. Seconds lang, tapos na. Isang kontak, dalawang kontak, tapos na. So, yun ang manok na magandang mag-cut. Now, sa isang video episode natin, nasabi nga natin na nanggagaling ang cutting sa speed and power. Speed and power. So, pag may speed ang manok mo at may power, talagang syempre, ipapalo, ibabaon niya na mabilis ng matigas ang paa niya. So, tapos ka agad. Without speed and power, you don't have cutting. Without speed and power, you don't have cutting. Kasi kailangan ng snap, kailangan ng bilis para ipasok yung paa. At yung bilis na yung kailangan, kargahan ng pwersa para ipasok yung tari. So, yun ang kulang sa mga light fowl kadalasan. That's the reason why kailangan natin silang i-cross sa mga dark fowl or mga dark-legged fowl or mga hatches, kung ano man ang gamit nating proven na crosses na nagninik. Kasi no one can guarantee na magninik ang mating mo. Pwedeng magnik ka sa sweater kelso, pwedeng magnik ka sa sweater roundhead na nandun ang cutting. Kung sino ang makapagpalabas ng hybrid vigor na nandun ang speed and power, siya ang may cutting na manok. So no one can guarantee. Of course, sa mga hatch kasi, sa mga dark-legged fowl, yan ang napapansin natin na talagang normal sa kanila ang power kasi malaki ang buto, malalapad ang katawan ng mga old line na hatches. So talagang sila ang talagang very deadly sa baba and very deadly ang power. So kung i-cross natin ang manok na may fighting style versus sa may power, I think magninik, mataas ang chance, mataas ang possibility, but there is no assurance. Mataas ang possibility na magnik sila kasi fighting style and power. So madadagdagan ng karga ng palo, madadagdagan ng diin, madadagdagan ng buto ng katawan ang mga light fowl natin. Kasi maraming mga light fowl ang kulang talaga sa katawan. That makes them chickens na medyo kulang sa cutting, kulang sa speed and power. That's why kino-crossbreed natin para maging hybrid para magkaroon ng speed and power. And speed and power, kailangan may katawan ka para maproduce mo ang speed and power na kailangan. Kung payatin ka, hindi ka makakapag-produce ng power na kailangan sa labanan. So, yun ang contribution ng mga hatches. So, kaya it's really important na
kung maglalaban din lang naman tayo, gamitin na natin ang mga battle crosses, lalo kung malaking labanan. So, as for me, since isa sa mga kilala kong nagkakat kahit pure ang mga Bruce Barnett sweaters, from time to time, nagte-testing ako. Lalo yung mga hindi pasado sa standard ko as breeding materials, may mga hinahanap akong height, katawan. Pag hindi pasado doon, pinapalaban ko na lang pero hindi sa masyadong malalaking labanan. Kasi alam naman natin lahat, na-discuss naman natin na single dimensional fighter sila. So, kumbaga, kulang sila as compare doon sa mga battle crosses na makakasagupa mo sa malalakihang labanan. Kaya ako, konti lang, testing lang. Every season, nagte-testing lang ako ng mga iilan para makita ko kung nandun pa rin ang cutting. Para every time na ibabalik ko sa family nila, kahit nag-i-inbreed ako, alam kong nandun pa rin ang cutting. So, ang isang cutting bird, i-breed mo sa isang power bird, I think, mataas din ang chance mo na mag-nick. Mataas ang chance mo na mag-nick na yung cutting magko-complement sa power. Kaya, kumbaga, this season, medyo maganda ang result ko sa mga sweater over hatches, sweater over yellow-legged hatches. Kasi talagang they complement. They complement. Sabi ko sa inyo, it doesn't guarantee na magko-complement silang dalawa. All you have to do is talagang you have to test, you have to imagine. Kailangan pagganahin natin ang imagination natin kung anong posibleng mag-nick sa breeding pens natin. Kasi, kumbaga, alam naman nating lahat na ang mga napoproduce nating mga winning line is a product of our imagination. Long before they are born, nasa isip na natin ang outcome ng breeding natin. Once na nilagay natin sa breeding pen ang babae sa kalalaki, may idea na tayo kung ano ang ilalabas niya. So paglabas ng ang mga anak nila, doon mo lang natin mako-confirm kung tama talaga ang idea natin kasi pwede ring mali. So what is important is yung imagination natin. Kasi kung cutting bird to cutting bird ang binread mo, most probably lalabas yan ng cutting bird. Kung cutting bird to power bird ang binread mo, most probably lalabas din yan na ganyan. Pero kung style to style bird ang ginawa mo, most probably lalabas din niya na style to style bird, and most probably pang materials lang ang purpose niyan. Hindi talaga pang laban kasi kukulangin siya sa diin. Kukulangin siya sa power na kailangan pagdating ng labanan. Kukulangin siya sa cutting. So para sa akin, yun lang naman para sa akin, yun lang din naman ang theory ko sa breeding. Pag gagawa ko ng battle cross, yung stylish bird ko, ipapasok ko sa cutting bird or sa power bird. So magkakaroon ako ng stylish na may cutting na manok. Which is, yun ang gustong gusto ko sa mga Bruce Barnett kasi may style, abang, ambush type. Kaya minsan gigiri, pagiri, imbitasyon, pag pinasok mo aangatang ka. So yun lang naman ang para sa akin. Yun lang naman ang theory ko, and nako-confirm ko naman siya sa resulta ng breeding ko. Kaya I'm happy with that. I'm happy with that progress. Kasi kumbaga, as a young breeder, I don't know it all. Hindi ko pa naman alam lahat at alam kong hindi ko naman matututunan lahat. So, I keep on searching. I keep on asking friends. I keep on visiting farms. I keep on asking myself ano ba talaga ang mga kailangan. Kasi kumbaga sa akin, i-dedicate ko na ang buong buhay ko dito sa industry na to. It will be my legacy na makatulong ako sa improvement sa sabong industry ng pag-aalaga ng mga manok, especially sa mga backyard. Kasi kumbaga ngayon, available na lahat ng resources, available na lahat ng materials, open ang importation, available na yung mga information, mga gamot, mga vitamins. So, kulang na lang is execution, which is yun ang sinusupplement natin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Logis Sisiw Academy. And abangan nyo guys, so may pointing supplements akong ilalabas, and that's the reason why laban ako ng laban ngayon. So para matest ko, kasi kumbaga since 2014 I've been using this supplement, although hindi naman sa mga malalaking labanan, sa mga 3-cock, 3-stag, 4-stag, 6-stag, 7-stag dito sa local namin sa Bicol region, okay naman, nag-runner up naman. So, ang mga 3-stag, okay naman, nasa champion naman, kaya lang hindi ko naman gaano pinapansin. Kasi nga,
sa akin hindi major title yun eh. So kumbaga nasa process pa rin tayo ng development and learning. So abangan nyo guys ang ilalabas kong true point kasi kumbaga mas mapapadali ang pointing natin, may iwasan natin ang manok na mga gumigiri, may iwasan natin ang manok na titinga-tingala, may iwasan natin ang manok na sobrang basa. So talagang kumbaga it will help your chickens get pointed. So ang tawag ko nga dito is your pointing assistant. So yun lang guys, thank you very much sa inyo lahat.